In recent years, parami na ng parami yung mga 6'4" and above players sa Pilipinas na versatile and can play multiple wing positions. Sa Northport, may 3 sila. Isa sa mga yon ay ang rookie nila na si Zave Lucero, isang 6'7" forward from UP. Short background lang pero si Lucero nung college years niya sa UP, he suffered an ACL tear which kept him sa sidelines. Ngayong conference sa PBA, nakabalik na siya sa court playing for Northport Batang Pier. In 4 games, he roughly played 27 minutes per game in which he averaged 9.5 points, 4 rebounds, 2.5 assists, and 1.8 blocks per game. Those numbers are nice considering na nakaka-4 na laro pa lang siya ever since his injury. Okay, sa review na to, unang gusto kong i-point out ay yung defensive versatility niya. Sa Northport, he's essentially playing the 4 or the 5 pero hindi siya center. May pagka-positionless yung dating ng Northport, especially having 3 versatile tall wings. Sama mo pa si Monzon sa equation, so that's 4 wing players. So makikita natin dito magtatakbo ng high ball screen, high pick and roll ang Phoenix Fuel. Magsiscreen dito si Soyud, si Lucero yung drop defender. Or hindi natin alam, baka mag-head siya dito. Kita natin nag-show at the level si Lucero, nag-go under si Rosales, kasi mataas yung ball screen. So kung nag-screen dito yung big man ng Phoenix, doon ka palang mag-go over. Again, yun na nga nangyari. Nag-screen ulit si Soyud for Tio. Mag-go over na si Chris Rosales. And si Lucero, andun pa rin siya. Nag-aabang. Now again, mag-hedge or mag-show si Lucero at the level. And then magta-tag dito si Arvin Tolentino or si Cade Flores kasi magda-dive dito si Soyud. Makikita natin, makakasabay si Lucero. Na-stall niya yung drive ni Tio with his strong hand. Tapos makakabalik siya dun sa rollman in time. Ngayon, pinasa sa wing, nakikentafi ng bola, si Lucero ulit ang drop defender. Ngayon, since 7 seconds na lang ang shot clock, syempre, i-switch mo na yan. Nag-switch ang Northport. Now, 1-on-1, dumating si Flores for help, and then a turnover. So, yun yung versatility ni Lucero sa defense. Nagsimula dito, na nagshow siya at the level, nakakabalik siya sa rollman, and then nung late na ng shot clock, kaya niyang mag-switch sa mga ibang wing players or even guards. Again, dito, magtatakbo ng empty side ball screen ng NLEX. Si Navarro naman yung nandito, sasalo. So, ang help defense ay si Lucero, just in case nung na may dumrive. Nakikita natin dito, the drive, si Enoch Valdez, binigay sa rollman, si Lucero yung help defender. So, ngayon, siya yung nag-put up ng contest to force the miss. Grabe yung length. Again, dito, Iverson cut for Robert Bolick to an empty side ball screen. Gumamit ng jab step si Bolick para alisin sa posisyon si Bulanadi para pagdating ng screen, naghahabol si Bulanadi. Ngayon, nag-hedge ang Northport. Nandito si Navarro, nandito si Bulanadi. So ngayon, meron kang rollman for NLEX na wide open kung walang mag-help dito. Pero, yung buo ng roster ng Northport Batang Pier, meron silang dalawang 6'5" and above players dito sa help side. You have Arvin, you have Lucero. Essentially, talagang dapat ang help dito si Arvin Tolentino kasi siya ay nasa pinakailalim. So, by design, sa basketball or sa NBA in common, si Arvin Tolentino mag-help yan dito. Tapos si Lucero, i-split niya yung gap between 2 shooters sa weak side. Pero since alam naman ng lahat si Arvin Tolentino, offensive player first yan, and depensa, pahinga niya yan. Let's be honest. Si Lucero yung mag-help dito. Okay, binigay ni Bolick sa rollman. Lucero came over to help. Grabe yung contest ulit to force the miss. Dito naman, Robert Bolick, isolation. Dumarive siya with his left hand. You have Lucero here as your help defense. Tight sa corners. Okay? Then you have Navarro, sinasalo yung dunker spot. Magta-take ng charge dito si Lucero. And he forced turnover. Second point ko sa video ay yung offense niya. Specifically yung outside shooting. Since kababalik lang ni Lucero from an ACL tear, of course, we shouldn't expect him to do stuff with the ball muna. Kaya ang gusto ko muna tignan ay yung catch and shoot threes niya. Kasi despite being 100% or not, magiging malaking factor yung shooting, especially in 3-point shooting, sa magiging karera niya sa PBA. So you can see here, transition, catch and shoot. Yung tira niya, it's fine, it's okay. Pero alam mo yun, it could be better. Currently, shooting 36.4% sa tres with 2.8 attempts per game. For a 4-man, that's not bad. Pero again, could be better. Kung titignan natin yung jump shot niya, yung mechanics, it's actually okay. It's nice. Talagang alam mong pinag-aralan and pinractice. Makikita nyo lang dito, medyo may pagka-sequential kasi siya. Para may dip,
and then may set point, and then may release. Kumbaga, kung may improve pa to, I think ang magiging point for improvement sa jump shot niya, speed and pagiging smooth ng jump shot niya. Kasi ngayon medyo sequential siya. Kitang-kita mo yung hiwalay between the dip, the set point, and then the release. Pag sa ni Lucero, ang layo ni Miranda, okay? Si Lucero and si Miranda, isang Xavier Lucero yung gap nila between each other. Pero pagdating ni Lucero, sa set point niya, andito na si Miranda sa harap. Ayan na yung kamay. Nakapag-contest na. And ito yung bola. So, I think, kung may point for improvement sa jump shot ni Lucero, it's going to be speed and pagiging smooth sa jump shot niya. Kasi, form-wise, it's okay. Okay siya eh. Titingin nyo rito, mas magandang angle. Okay yung form niya eh. Okay? Meron siyang dip dito, which gives him power para pag-release niya, diba? Nasa balance siya. Okay? Nakalock yung, niya, wrist. Okay? Hindi siya yung parang ibang players kasi hindi nakalock yung wrist. Kumbaga, kung ito yung balikat, ito yung elbow, nakaganon lang yung bola. Dinadrawing ko na. Nakaganyan lang. Pero si Lucero, yung wrist kasi niya, ito yung shoulder, ito yung elbow, ito yung wrist, nakalock dito. So, pag andito yung bola, nirelease niya yun, maganda yung flow ng jump shot niya. Punong-puno. Kung makikita nyo, nagdodrawing na ako ng stickman dito. Kitang-kita dito na okay yung mechanics niya. Kasi sustainable siya and hindi siya nawawala lagi sa balance. Pero I think kailangan niyang gawing mas smooth to para ma-improve pa niya. Kasi 36% sa 2.8 attempts per game, that's nice. Pero once na dumating na to sa territory ng mga 4 attempts per game, doon na natin talaga makikita yung tunay. Gano'n siyang ka-efficient sa tres. And I think, realistically, kapag naglaro na siya ng mga 12 games kunyari, tapos yung attempts niya tumaas na into mga 3.3, I think that's realistic. I think yung 36% niya, bababa to eh. Kasi sa college, sa UP, he was not the best 3-point shooter na meron. Pero I think okay naman siya as a shooter. So I think realistically, magsasettle tong 36% sa mga 33 at the end of the conference. And that's not bad. Yung form niya, as is, okay na. Kailangan lang mas maging smooth and mas maging mabilis. Para pag yung mga defenders, hindi na siya iniiwan ng ganito, kalayo, sustainable pa rin yung shot niya from the outside. Kasi may mga times na okay yung jump shot niya eh. As you can see here, di ba? Ang layo ng bantay eh. Asan si Perkins dito? Ito, ang layo oh. Dalawang Xavier Lucero yung layo niya kay Xavier Lucero. Pero pagdating ni Lucero sa set point niya, sa jump shot niya, dip, set point, andito na rin si Perkins. Ang lapit na. May mga times talaga na yung mga defenders lalapit na yan kay Lucero. Makikita natin sa play na to, magtatakbo ang Northport ng continuity ball screen or tinatawag ng iba, Euro ball screen. So technically, this is a European type of continuity set. Okay? Nasa trail si Lucero, ibibigay niya sa wing kay Arvin. As we can see here, magpapalit ngayon ng lugar si Calma and si Lucero. So yan yung tinatawag natin na roll and replace action. So you can see here, magfo-flow siya into a ball screen. Pagka-roll dito ni Calma, mag-aangat dito si Lucero. So, ito yung tinatawag na roll and replace kasi nag-roll, Calma, tapos magre-replace dito si Lucero. So, bakit ginagawa yan? Kasi, for example, here, okay, pagkabigay kay Lucero, nag-replace siya kay Calma, rather, meron kang Arvin Tolentino dito. So, pwede mong i-hand off yan for Arvin Tolentino. Okay, the-drive si Tolentino. Dito, magro-roll si Lucero to the basket and then aangat ulit si Calma dito sa kabilang side. Tapos pag angat ni Calma sa kabilang side na to, magpipin down dito si Bolonadi, aangat si Zamar, i-hand off ni Calma. Tapos pagka-roll ni Calma ulit, aangat ulit si Lucero. Walang katapusan. So, kaya siya continuity. So, dito makikita natin na nagkaroon ng opportunity si Lucero to shoot a 3-pointer dahil sa roll ni Calma, nahigop niya yung defense. Dalawa ngayon niya, no, naipit doon. So, wide open ngayon si Lucero for the 3. Kung saan, na-shoot niya. Again, dito, okay? Calma, tumunzon, ball screen, roll and replace, open, Lucero for 3, pasok. So, yun, once na ma-develop na yun ni Lucero sa game niya, yung 3-point shooting, mas magbubukas yung offensive game niya. Kasi, as we can see here, magro-roll ulit si Flores, magre-replace si Lucero dito sa tuktok. Bibigay ni Jeff Chan. Now, kita nyo si Sean Anthony, aggressive yung close out. So, ito na yung chance for Lucero to create
Either magdadrive ka ba to your left hand or to your right hand. Ano nang pwede mong gawin? Pwede ka pumam fake dito, jab step, etc. etc. Triple threat na yan. Bakit siya triple threat? Kasi 1, you can shoot, okay? You can pass, or you can drive. Kaya siya triple threat. So you can see here, aggressive closeout from Sean Anthony. Okay? Umatake si Lucero. Nag-jab step siya papunta sa kanan, sabay spin move, pabalik sa kaliwa. Now ngayon, meron na siyang advantage kay Sean Anthony kasi yung hips ni Anthony nasa may likod na ni Lucero. So umangat siya for the 2 points. Basket.